TMX 155, tanggalin yung rocker arm, yung push rod, dalawang push rod, at tanggalin yung head, at ayan, ano yan? Yon, magandang morning mga idol. Yan, TMX 155 po, yung gusto pong ipaayos sa atin ng ating idol, no, ng ating customer, no. Bubuhayin po natin yung kanyang 5 taon nang natambay na TMX. DIY niya po ito mga idol, tapos hindi niya na po napaandar. Napaandar niya po pero pangit po yung andar. Ang sabi niya dito, isave lang natin yung mga dapat isave na part, yung mga pwede pang nating magamit na part. So gaya nito, may konting tama. So hanapan na ng paraan para mapaayos pa natin, o mapagamit pa o magamit pa natin yung kanyang upuan na yan. Okay, so dito naman sa kanyang tangke mga idol, pansin natin na medyo kinakalawang na nga ito. Ayan, at yung takip na lang ay cellophane. So sa kanyang wiring, ayan, ayusin din natin yan. Sa mga nagtatanong about wiring ng TMX 155, mag-comment na kayo kasi meron po tayo ditong modelo. Ayan, so dito po wala pong bracket, oh. Walang engine support. Okay, tapos ito, walang cover. Ayan, so sa loob medyo madumi, hindi lang medyo madumi talaga. Ayan, so mapapalaban tayo sa linisan nito. Ayan, kasi ito pa rin po yung tangke na gustong gamitin na may-ari. Yun nga sabi niya, yung hanggat maaring i-save na parts, i-save daw natin. Yung pwede pang pakinabangan, papakinabangan natin. Ayan, kasi medyo kapos siya. Ang gusto niya lang kung mapapandar pa natin yung kanya motor na 10 taong mahigit na natambay. Yan, TMX 155 yan mga idol. Okay, so kung mapapansin nyo, mga bago po yung mga ibang accessories. Ayun nga, kasi sabi nga niya, DIY daw niya itong i-overhaul, tapos wala po sa andar na matino, no, umaandar siya tapos patay kagad. Okay, so umpisa na natin itong tignan kung bakit ganun po yung naging sitwasyon bago niya ito itinambay. Tanggalin yung karburador at tanggalin natin yung tambucho. Tapos babaklasin natin yung head kasi may napansin akong problema, kaya babaklasin natin yan mga idol. Ito, ayaw na mag-kick, napakatigas mga idol. Ayan, o. Yay! Napakatigas ang TMX na ito. Tapos dito sa part na ito, butas. Ayan o, mga pansin nyo. Baklasin muna natin yung cover dito. Bali 4 po ito. Taas, baba, gilid. Ayan. So sa pagtatanggal nito mga idol, konting ingat lang kasi dito sa part na ito kadalasan lost thread yung part na ito, no, ng mga TMX. Sa mga naka TMX dyan, comment down below kung nakaka-relate kayo sa sinasabi ko na madalas na lost thread sa part na ito. Okay, so tanggalin na natin yan at dahan-dahanin natin. Kung mapapansin nyo sa kanya, dalawa na nga lang yung nakakabit, diba? Yun, so natanggal na natin. Grabe, ano, kita nyo naman yung kinalawang, tas itong takip ay madumi mga idol. Yan, so dito sa part na ito, kita nyo yung kanyang kalawang na nakapulupot talaga mga idol. Yan, so magagamit pa ba natin yan? Syempre magagamit pa natin yan, linis-linis yan. Tatanggalin natin yung mga liklik ng mga oil dyan para hindi siya marumi tignan. So ito, ayusin din natin. Napansin nyo yung part na yan. Tanggalin natin si carb, tatanggalin natin yung tambucho, yung parang epoxy na yan, ayusin natin. Ayan, babaklasin natin to. At napansin nyo, hindi talaga naikot yung kanyang flywheel mga idol, dahil nga po nagbara dito sa part na ito ng bore, kasi ito may lampas. Okay, so magawin natin, baklasin na natin yung tambucho, yung kanyang head, no, para makita natin kung gaano kalala yung problema sa loob, kung bakit ito hindi na nagpa-kick. Yan, so si carburador linisin natin, mukhang bago pa siya mga idol, light stock lang talaga. Yan, lilinisan natin yan, sana hindi damage yung float valve. Okay, so ayan, baklasin natin yung kanyang head. Tatanggal nyo lang dito yung tatlong mga 10mm dyan na bolt sa ibabaw, dalawa sa kabila, dito sa kabilang side ay isa lang mga idol. Yun, so dito ipapakita natin paano natin ito baklasin isa-isa, kasi gusto rin makita na may-ari kung ano ba talaga yung problema, no, kung ano yung remedyo na magagawa. Yun, kasi gusto niya talaga i-save yung mga parts na pwede pang magamit. Okay mga idol,
So ayan, nabaklas na po natin yung kanyang tappet. At yung sa tappet medyo okay naman. Ayan, so hindi na po original yung ano, yung goma, replacement na lang. So ibig sabihin talagang binaklas talaga, mga idol. Okay, so dito po sa part ng kanyang ano, ng rocker arm, so okay naman, malinis mga idol, hindi siya kinalawang, may oil. Okay, so ayaw talaga umikot ng kanyang flywheel. Ayan, so kita nyo naman. Gagawin natin, babaklasin natin yung kanyang rocker arm, yung head at saka yung bore. Okay, so tatanggalin natin yung tatlong 12mm dito na nut ng kanyang rocker arm. Yan, matatanggal na natin yan. Tapos hilain natin yung push rod na dalawa. After nyan, tatanggalin natin yung apat na stag bolt dito. Apat po yan, 12. Yan, gagawin po tayo dito ng socket wrench para madukot natin sa loob. Yan, 12 po yan mga idol. Apat na stag bolt. Okay, so pag natanggal na natin yung kanyang stag bolt, yan yung apat na yan, ay next naman natin luwagan. Yan, para mabilis. Yan, so medyo matigas pa itong isa. So dito sa part na ito, sa pagtatanggal ng mga stag bolt, diskarte mo yan paano mo kakalasin mga idol. Okay, ang gusto kasi dito na may-ari na hindi po natin overhaul hanggat maaari. Dahil nga po kapos palad po siya. At yung mga dapat i-save ay i-save talaga. Okay? So pagbibigyan natin yung kanyang kagustuhan. No, mapatino kaya natin to. Okay? So ayan. At malapit ko na matanggal yung apat na stag bolt. Okay? After ng apat na sa ibabaw, meron pa dito sa gilid, no? Sa kanyang cam follower, yung lock ng cam follower ay tatanggalin natin yan. 12 din po yan, mahaba po mga idol. Yan, natanggal na yung mahaba. Yan, so pag natanggal na natin yan, bali 5 lahat na luluwagan natin, ay maiaangat na po natin itong kanyang head. Yan, sikwatin natin sa gitna na part yung pinagdudugtungan ng head at saka ng bore. Okay, so ito yung itsura niya pag sa TMX. Sa mga CG, sa mga Rusi, walang ganon mga idol, washer lang. Okay, so parang ganito lang sa mga CG. Yan, tanggalin muna natin. Yan, ito, yan na yung washer. Yun, so bali, yun lang po, tsaka washer. Sa mga CG, sa mga Rusi, Skygo. Sa TMX, ay meron po talagang yung parang paumbok kanina na pinakita ko. Okay, so baklasin na natin to. Ayan, para makita na natin moment of truth kung bakit sumikip. Oh! Ano yun? Ano yung aking nasilayan? Mukhang karumal-dumal na pangyayari. Bang! But may waterfall. Waterfall? But may swimming pool dyan mga idol. Yan o, grabe po yung tubig. So dito kinain na rin mga idol oh. Yun oh. Oh man. Grabe talaga. So ang gagawin natin dito, babaklasin natin yan mga idol. Ito lilinisan natin, no? Iangat natin yung bore na yan at dadahan-dahanin natin para yung tubig hindi pumasok doon sa loob. Yan. So gagamit po tayo ng foam para matanggal po yung tubig para hindi pumasok lahat sa loob, kasi pag hinila natin yan, papasok sa loob. Pero sure bull ako mga idol na napakatigas pong hilain yan, no? Ayan o, ang lalim, parang may isda na sa loob mga idol. Alright, grabe no. So hanggang dito lang muna yung video natin mga idol. Abangan nyo po sa next part ng video na ito, kasi medyo mahaba na po yung ating video kung paano natin yan lilinisin, no? At kung paano natin babaklasin yan, kasi sure bull ako mga idol, napakatigas na yan. Mahila pa ba natin yan, no? Matanggal pa ba natin yung bore na yan? Biruin nyo mo naman, 10 years daw, yun ang sabi na may-ari. May 10 years nang nakatambay to, at nanghinayang siya kasi ipa-scrap na lang. Kaya nagplano siyang kung pwede mabuhay pa natin, no? Kasi memorable sa kanya yung motor na ito, no? Ganun talaga, pag may mga value sa atin yung motor ay tinitreasure natin. Okay, kung gusto niya lang naman dito ay mapaandar pa uli. Okay, so ayan o. So sa next part ng video mga idol, sundan nyo po kung ito ba ay mapapaandar pa natin o kung mahuhugot pa natin yung bore na yan. Okay, so dito lang muna tayo mga tropa. Peace out muna. Bye bye, maraming salamat po. Ingat. Yan o, grabe, ang tigas.
Lalaki, kamu bayi, ginisip. Halika ba dito po? Pero ko na kami tinabulig. Papa. Huwag na mag-usog. Uy! Akin akong bari na maupit, kataasan niya. Upos